Magandang gabi nga po pala, Ma'am Lodet. Ito nga po pala ang aking report. Ang globalisasyong sosyo-kultural ay tumutukoy sa pagpapalitan ng mga ideya, kahulugan at values sa iba't ibang panig ng mundo nang nagpapalawak at nagpapatibay sa ugnayan panlipunan. Ito ay nagreresulta sa pagkakaroon ng mga shared norms at ang kanilang individual at collective cultural identities. At narito naman po ang mga positibong epekto. Pagpalawak ng kalaman at pag-unawa. Nagbibigay daan sa mga individual na maunawaan at pahahalagahan ang iba't ibang kultura. Sabi ito. Kasaysayang values, relihiyon at sistema. Sistema ng lipunan ng ibang mga tao. Pagpahayag ng kultura. Nagbibigay daan sa pagpapalaganap ng mga tradisyonal na pananamit, pagkain at wika. Nagtataguyod ng national identify. At ang pag-usbong ng mga global subculture, global subculture. Pagkakaroon ng mga grupo ng mga individual na may parehong values, aspirations o lifestyle na nagtra-transcend sa geographical limitations at pagkakaroon ng mas mapayapang mundo. Excuse me po. Sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa at paggalang sa pagkakaiba-iba, maaaring makamit ang world peace. At iyon nga po ang positibong epekto. At ang tatalakayin po naman ngayon ay ang negatibong epekto nito. Pagkawala ng uniqueness, may posibilidad na ang mga lokal na kultura ay mapapalitan ng mas dominanteng global cultural norms sa nagreresulta sa pagkawala ng cultural diversity. Homogenization, pagiging homogenized ng mundo kung saan ang mga social differences at human experience ay Americanization, paglaganap ng American culture sa iba't ibang bansa. Sa iba't ibang bansa na maaaring magdulot ng pagkakawala ng sariling cultural identity. Pagkakaroon ng stereotypes, ang pag-asa ng technology ay maaaring magdulot ng stereotypes at pagiging tamad sa pakikipag-communicate ng personal. At narito naman po tayo sa konkretong halimbawa. Ang pagkain ng mga fast food chain tulad ng McDonald's sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng cultural globalization. Musika. Ang pagiging popular ng K-pop sa iba't ibang bahagi ng mundo ay isang halimbawa na kung paano ang musika ay hindi nakakalulong sa isang lugar lamang. At pananamit. Ang pagiging westernized na pananamit ng karamihan sa mga tao ay mundo dahil sa mabilis na globalisasyon. At ang social media, ang paggamit ng social media platforms tulad ng Facebook
at Instagram ay nagpapahintulot sa mga tao mula sa iba't ibang bansa na magko-konekta at magbahagi ng kanilang kultura. At ang edukasyon, ang pagtuturo ng mga wika tulad ng English sa buong mundo sa pamamagitan ng educational system at training ng teachers. Sa kabuuan, ang globalisasyong issue kultural ay may malaking epekto sa ating mundo na nagdadala ng parehong positibo at negatibong resulta. Mahalaga na maunawaan natin ang mga epektong ito upang mapanatili ang ating sariling cultural identity habang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura sa mundo. At yun lang po. Maraming salamat.